Ang aking manugang na si Amber, sa gabi ng gigili, ay tumawa mula sa kabilang dulo ng mesa. Malapit ka na sa nursing home, di ba? Ang aking anak na si Kevin ay tumawa kasabay niya. Hindi ako nagsalita. Kinabukasan, gumawa ako ng isang desisyon at pagkatapos ng 3 linggo, nagbago ang lahat. Bago tayo magsimula, siguraduhing mag-like at mag-subscribe at pakikalapag sa akin at sa iba kung ano ang isang aral sa buhay na dapat marinig ng lahat bago mahuli ang lahat. Ibahagi ito sa mga komento sa ibaba. Salamat! Dumating sila ng 40 minutong late na para bang sila ang may-ari ng lugar na sa palagay ko ay iniisip nila na totoo. Binigyan ako ni Kevin ng parehong distracted na side hug na ibinigay niya sa akin mula nang maimpluwensyahan siya ni Amber. Pumasok si Amber na parang siya ang host, agad na gumawa ng mukha tungkol sa potato salad na hindi man lang nagtatangkang itago ito. Gumugol ako ng 5 oras sa pagluluto para sa kiliglik na ito, tulad ng ginagawa ko bawat 4th of July mula noong 1983 at gayunpaman, ako pa rin ang naging tulong. Inihagis niya ang kanyang purse sa aking dining chair, sinabi, ang wallpaper na ito ay parang retirement home. Pagkatapos ay lumingon kay Kevin na may mataas na tawa na inilalaan niya para sa mga sandali na gusto niyang mapahiya ako sa harap ng mga tao. At tumawa rin siya, na parang hindi niya napansin na nakatayo ako doon. Ang mga bata ay hindi nag-hello, bumagsak lang sa kanilang mga ipad. Si Harper sa carpet, si Wyatt na hinila-hila na ang mga napkin, at si Maddie na may attitude ng twin, na parang naistorbo ko ang buhay niya sa pamamagitan ng pag-iral ko. Ngunit wala akong sinabi, ngumiti sa pamamagitan ng aking mga ngipin, at naghain ng mga burger habang nagpapanggap na hindi ko narinig si Amber na nagtatanong kay Charlotte, sa tingin mo ba alam niya kung ano ang TikTok? Naganap ang hapunan sa labas, tulad ng palagi, mahabang mesa sa ilalim ng puno ng oak na itinanim ng aking yumaong asawa noong taon na ipinanganak si Kevin. Habang ipinapasa natin ang mais at ribs at mga plastic na pitsel ng watered down na limonada, itinaas ni Amber ang kanyang alak, tumitig sa akin mula sa kabilang dulo ng mesa, at sinabi ng malakas na maririnig ng mga kapitbahay. Kailangan na nating mag-tour ng mga nursing home soon, di ba? O balak mo bang manatili dito magpakailanman? Natahimik ang mesa saglit at pagkatapos ay humikab si Kevin, talagang humikab, at tumingin sa baba na parang bata na narinig ang guro na gumawa ng maruming biro. Kahit si Charlotte ay naglabas ng awkward na tawa, na parang kung tumawa siya, hindi siya ang susunod. Hindi ako sumagot, hindi na tinag, nagpatuloy lang sa pagnguya ng aking manok at tinitigan ang aking anak. Nagtataka kung anong klaseng lalaki ang pinalaki ko na hinayaang magsalita ang kanyang asawa sa kanyang ina ng ganoon sa kanyang sariling bakuran. Walang nagsalita patungkol dito, pero nakita ko ang paraan ng pagtingin sa akin ni Camille mula sa kabilang dulo ng bakuran habang pinupunan ang potato chips na parang alam niya na nababasag ako sa oras na iyon. Tumawa ang mga bata sa isang video sa kanilang mga screen habang pinupunasan ko ang barbecue sauce sa pisngi ni Wyatt at napagtanto na hindi man lang siya nagpasalamat. Ang natitirang bahagi ng gabi ay dumaan sa isang blur ng mga folding chair at paper plate at mga walang kwentang pasasalamat na parang rehearsed. Nang umalis sila nang hindi tumulong sa paglilinis, muli, tiningnan ko ang huling beses ang puno ng oak, pumasok sa loob, nilock ang pinto sa likod ko, at pumunta sa hall closet kung saan ko itinago ang fireproof box. Hinila ko ito at binuksan ang folder na mailabel na plan ni. May deed, transfer of title, isang signed trust document, at ang card ni DN, ang aking abogado, na nakapapel clip sa harap. Hindi ko ito hinintuan sa loob ng mahigit 1 taon, pero hindi ko rin ito itinapon. Habang nakatayo ako doon na may boses pa rin ni Amber na umaalingaw sa aking mga tainga at ang amoy ng usok na nanatili sa aking damit, kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng isang mensahe, I'm ready. Ang hindi nila naunawaan ay hindi ako nabasag kagabi. Matagal na akong nabasag, dahan-dahan, piraso-piraso. Sa mga taon ng pagtrato sa akin bilang background noise sa bahay na binayaran ko sa pamamagitan ng pagpapalit ng tanghalian sa kape noong mga taon na si Kevin ay may braces at nagtuturo pa rin ako ng 3rd grade ng walang air conditioning. Ang gift degree ay ang huling pahina lamang sa isang kabanata na sinimulan ko ng isulat noong araw na nilibak ni Amber ang memorial photo ng aking yumaong asawa. Sinabing parang Sears portrait habang nakatayo si Kevin doon at sinabing hindi iyon ang ibig sabihin niya.
Pero alam ko na iyon ang ibig niyang sabihin dahil sa bawat pagkakataon na hinayaan ko ang isang sandali na lumipas, lalo niyang itinulak ang linya. Una, mga aksidenteng biro tungkol sa akin na naghuhoard ng clutter. Pagkatapos ay mga gift card para sa home organizing services noong Pasko. Nasinundan ng mga mungkahi na lumipat ako sa isang retirement village na may mga pickleball court para magkaroon na ng espasyo ang mga bata. Nang hindi pumigil si Kevin, tumigil ako sa pagbibigay sa kanya ng benepisyo ng pagdududa at sinimulan ko na ang pagbibigay sa sarili ko ng backup plan. Nakilala ko si Diane sa pamamagitan ng bridge group ni Camille at sinabi ko agad na hindi ako nagdadrama. Kailangan ko lang siguraduhin hindi ako magiging vulnerable sa sinumang nag-iisip na nag-expire ang aking halaga kasabay ng aking matris. Tahimik si Diane, nagtanong ng magagandang tanong, at pagkatapos ay inayos ako ng isang living trust kung saan hindi lumitaw ang aking pangalan sa mga pampublikong record. Ang aking maiden name lamang na nakabaon sa ilalim ng isang shell dusk sa Nevada para kung sakaling mag-usisa si Kevin o Amber, ang makikita lang nila ay isang nakalock na pinto. Patuloy akong nagbabayad ng property taxes mula sa isang hiwalay na account na hindi alam ni Kevin at nang mag-alok sila na sagutin ang utilities noong nakaraang taon. Sinabi ko na hindi salamat at pinanood si Amber na mag-post ng smug Instagram story tungkol sa paggawa ng aming bahagi para sa mas matandang henerasyon habang ako pa rin ang nagbabayad para sa Minecraft subscription ng kanyang anak. Gumawa ako ng mga spreadsheet, nag-backup ng aking mga larawan, nag-digitize ng bawat legal na dokumento at password. Hindi dahil gusto ko ng paghihiganti, kundi dahil alam ko na isang araw ay masyado silang lalampas. At kailangan kong maging handa sa sandaling gawin nila iyon. Nang i-clink ni Amber ang kanyang baso ng alak at sinabi, "Nursing home," hindi ako nagulat. Napakagaan ko dahil sa wakas ay may dahilan na kaya ko. Isang linya na napakalinaw na hindi ko ito pagdududahan. Pagkatapos kong ipadala kay Diane ang text, umupo ako sa mesa ng kusina kung saan ginagawa ni Kevin ang kanyang spelling homework, tumingin sa bintana sa bakuran kung saan tinuruan ko siyang magbisikleta, at hindi ako umiyak. Hindi ako nayanig. Sinimulan ko lang ang checklist, ilipat ang mga utilities mula sa aking pangalan, kanselahin ang alarm service, tawagan si Camille para hiramin ang kanyang van, ipaalam sa buyer's agent ng trust na handa na akong itakda ang closing. Naprepack ko na ang mga bagay na mahalaga, mga larawan, dokumento, ang quilt na ginawa ng aking ina noong nagtapos ako sa kolehiyo, at ang maliit na ceramic cat na ginawa ni Kevin noong first grade. Ang iba, pwede nilang itago, ibenta o sunugin, wala akong pakialam. Hindi ako talaga nakatira sa bahay na iyon sa loob ng mga taon, hindi talaga. Hindi mula nang simulan akong tawagin ni Amber na Babs na parang nasa Bravo show kami at nagsimulang sabihin ni Kevin na mag-text muna ako bago dumalaw sa aking sariling kusina. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Kailangan ko ng hangin at ang planong ito, ang labasan na ito, ay hindi tungkol sa pagtuturo sa kanila ng leksyon. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa sarili ko mula sa pagkamatay na nakabuka ang bibig at nakapulupot ang mga kamay sa aking kandungan habang muling dinidekorasyon ako ni Amber na parang ako ay isang throw pillow. Gumawa ako ng 3 tawag noong gabing iyon, isa kay Diane, isa kay Camille, at isa sa moving company na sinuri ko 6 na buwan na ang nakalipas pagkatapos sabihin ni Amber na mag-declutter ako para sa kapakanan ng family flow. Sa bawat pagkakataon na may sinabi sila na ganoon, nagdagdag ako ng isa pang pangalan sa aking spreadsheet, isa pang backup plan sa listahan, kaya hindi, kagabi ay hindi isang breakdown. Ito ang green light. Nang dumating si Camille kinabukasan na may dalang kape at gardening gloves, hindi ko na kailangang magpaliwanag ng kahit ano. Sabi niya lang, "Saan mo gustong magsimula?" At itinuro ko ang hallway closet at sinabi, "Simulan mo sa lahat ng hindi nila napansing nawawala." Hindi ako natulog noong gabing iyon, hindi dahil natakot ako, kundi dahil ang aking katawan ay humuhuni ng isang kalinawan na hindi ko naramdaman sa mga taon, na parang may nagbago sa loob ko sa sandaling inilunsad ko ang plano. Na parang ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib mula nang makilala ni Kevin si Amber, ay sa wakas ay tahimik na nadula sa dilim. Dinala ni Camille ang mga walang laman na kahon, at nag-empek kami buong araw na may methodical na bilis ng mga babaeng masyadong matagal nang nagdala ng masyado. Hindi siya nagtanong, hindi gumawa ng mga talumpati, hinandog lang sa akin ang tape at tinulungan akong tiklupin ang aking wedding dress sa bin na mailabel na sentimental pero optional.
Kami ay nasa kalahati ng linen closet nang marinig ko ang boses ni Amber sa speakerphone mula sa bukas na bintana at natigilan ako, hindi dahil nagulat ako, kundi dahil ang mga salita ay lumabas ng napakadali mula sa kanyang bibig na naging masama ang aking pakiramdam na kailanman ay nakipaghati ako ng hapagkainan sa kanya. Seryoso, kung magka-flu siya at bumagsak, sa wakas ay makakapaglagay na tayo ng mga skylight, sabi niya na sinundan ng malakas na tawa. May ibinulong si Kevin na hindi ko narinig, pero hindi niya ito pinigilan, hindi ito itinama, hindi man lang mukhang hindi komportable. Hinayaan lang itong lumipas na parang normal na pag-usapan ang kamatayan ng iyong ina bilang isang upgrade sa interior design. Nakatayo ako doon, hawak ang isang stack ng bath towels, iniisip, ito ang sandali na hindi ko mapapatawad, hindi dahil ito ang pinakamasama nilang sinabi, kundi dahil ito ang pinakamatapat. Tumigil sila sa pagpapanggap na nagmamalasakit, na nangangahulugang pwede na akong tumigil sa pagpapanggap na maghintay para sa kanilang pagbabago. Bumalik ako sa kusina, binuksan ang safe, at hinila ang mga trust documents at escrow packet na ipinadala ni DN noong nakaraang araw. Handa na ang mga lagda, pre-approved ang buyer, cash in hand, isa 0-day close, at walang nasa pangalan nila para pigilan ito. Inilagay ko ang lahat sa isang Manila envelope, isinulat ang final transfer sa harap, at inilagay sa loob ng aking purse na parang pupunta ako sa doktor sa halip na tapusin ang isang kabanata ng aking buhay. Mamaya noong gabing iyon, nag-text si Kevin ng isang malabong larawan ni Harper na natutulog sa sofa na may mensahe, na-miss ka niya ngayon. Tinitigan ko ito ng buong minuto, alam na kung sumagot ako, kahit na may maikling tulad ng, sabihin mo sa kanya na mahal ko siya, hinintay ko silang maniwala na may access pa rin sila sa aking mga emosyon, sa aking katapatan. Sa bahagi ko na maaaring mag-guilty pabalik sa pagsunod. Pero hindi ako sumagot, hindi nag-type ng kahit ano. Inilapag ko lang ang telepono at lumakad sa bakuran kung saan nakatayo ang puno ng oak sa ilalim ng mga bituin. Hindi ko pa sinasabi sa kanila, wala akong sinabi tungkol sa pagbebenta, at hindi ko gagawin dahil hindi sila karapat-dapat sa babala. Hindi pagkatapos ng 7 taon ng panunuya na nagkukunwaring banter at pagbubukod na itinuring bilang family dynamics lamang. Kumuha ako ng larawan ng bakuran, ang swing na ginawa ni Kevin noong 4 na taong gulang si Maddie, ang mga bricks na inilagay ko sa kamay noong tag-araw pagkatapos mamatay ni Tom, ang lugar kung saan inilibing ko ang aking aso na si Jasper. At inisave ito sa isang folder sa aking telepono na tinawag na Before I Let Go. Pagkatapos ay lumingon ako at pumasok, inempeke ang aking mga baking dishes, at ang mga tiakop ng aking ina, nilagyan ng label ang lahat ng gusto kong itago, at iniwan ang iba na walang marka. Nanatili si Camille hanggang hating gabi, hinintay ang aking pisngi at sinabi, hindi nila ito makikita na darating. Tumango ako, pero sa loob, nasa ibang lugar na ako, pinapanood na ang eksena. Si Kevin na nagkakamali sa susi na hindi na gumagana, si Amber na sumisigaw sa kanyang telepono tungkol sa mga legal na karapatan na wala siya. Si Maddie na nagtatanong kung saan napunta si Grandma at hindi nakakakuha ng sagot na may katuturan. Ang totoo, ang huling babala ay hindi isang pag-uusap o liham o confrontation. Ito ay bawat pagkakataon na hinintay ko ang mga panunuya ni Amber na lumipas ng hindi tumutugon, bawat holiday na hinintuan ko ng hindi nagpapasalamat, bawat pagkain na niluto ko habang nililiba. Ang aking katahimikan ang babala at hindi nila ito narinig. Sa oras na sumikat ang araw, naempek ko na ang lahat ng kailangan ko sa van ni Camille. Ang parehong ginamit niya sa paghakot ng mulch at folding chairs, ngayon ay mailinya ng mga moving blankets at storage bins na puno lamang ng mahalaga. Mga larawan ng pamilya sa mga shoebox, ang aking marriage certificate, ang ceramic cat na ginawa ni Kevin noong 2nd grade, isang nakalock na case na may aking mga dokumento, at isang Tupperware na puno ng lemon bars ni Camille dahil alam ko na hindi ako kakain kung wala akong matamis na abot kamay. Nakatayo ako sa pintuan ng bahay ng eksaktong 60 segundo, hindi para magdalamhati, kundi para kabisaduhin ito, bawat bitak sa mga tiles, ang tunog ng hum ng ref. Ang mahinang amoy ng lavender mula sa linen spray na ginamit ko para takpan ang amoy ng kanilang mga takeout box na hindi kailanman itinapon ni Amber. Pagkatapos ay naglakad ako sa bawat kwarto ng isang huling pagkakataon na may aking checklist, hinintay ang router, pinatay ang pilot light, at walang iniwan maliban sa isang nakatiklop na liham sa pinto ng ref, na nakatape sa itaas ng grocery list na sinimulan ni Amber noong nakaraang linggo. Ang bahay na ito ay naibenta na. Hindi na ako nakatira dito.
Mayroon kayong 48 oras para lisanin. Mga legal na dokumento kasama. Mangyaring makipag-ugnayan kay Dianlel para sa lahat ng mga katanungan. Huwag akong tawagan. Gumamit ako ng itim na tinta sa cream na stationery at inilagay ang isang notarized na kopya ng deed transfer sa ilalim na may logo ng trust at lagda ng abogado ng bumili sa harap at gitna. Iniwan ko ang sobre na hindi selyado dahil gusto ko agad nilang makita kung gaano ito kaopisyal. Gusto kong hawakan ito ni Amber sa kanyang mga manicured na kamay at maramdaman kung gaano kaliit ang kapangyarihan na kailanman niya naranasan. Nang lumabas ako, naghihintay si Camille sa van na may 2 travel mug at isang trash bag na puno ng aking mga lumang trapo sa kusina. Hindi kami nagsalita hanggang sa marating namin ang freeway, at kahit noon, hindi ito dramatiko, sinabi lang niya, sigurado ka bang okay ka? At sumagot ako, hindi pa, pero magiging okay ako. Nakarating kami sa aking bagong kondo sa loob ng wala pang isang oras, isang tahimik na gusali sa downtown na walang damuhan, walang porch, walang mga alaala, puro malinis na dingding, gumaganang plumbing, at kandado na walang ibang may kopya. Hindi ko sinabi kina Kevin o Amber kung saan ako lilipat, hindi nag-iwan ng forwarding address, hindi nagbigay ng mga pahiwatig sa usapan. Ginawa ko silang parang multo na kung hindi ko iniwan ang liham, tatawag sila sa pulis na iisiping kinidnap ako. Ginugol ko ang unang gabi na nakaupo sa sahig na may kumot sa aking mga balikat at isang lampara na nakasaksak sa tabi ko, kumakain ng lemon bars at walang inaantay, walang VE, walang appliances. Puro katahimikan ng pagiging mag-isa sa isang espasyo na hindi nangangailangan sa akin na maging host o tanggapin ang mga insulto ng may ngiti. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Sandra Chu, ang bumili na nakipagkamay sa akin ng walang small talk at sinabi, malinis ang lahat sa titulo, magsasara tayo sa Martes. Hindi siya nagtanong kung bakit ako nagbebenta, hindi nag-alok ng awa, naglakad lang sa linya ng property at kinumpirma ang paglipat na parang pinapakikalapusan natin ang isang business deal na sa isang paraan ay ganito nga. Ang aking buhay ay naging isang transaksyon at ngayon ay kinokolekta ko lang ang mga taon ng hindi nabayarang emosyonal na paggawa na ibinigay ko sa mga taong hindi kailanman nagpasalamat. Bumalik sa bahay, wala pa rin sila para sa weekend, isang family birthday party sa Hilaga na iginiit ni Amber na dapat nilang puntahan kahit na may flu si Maddie. Alam ko ito dahil nag-post siya ng boomerang sa Instagram ni Harper na dinidilaan ang cake frosting na may caption, Nothing stops a party queen. Kaya hindi pa nila alam, hindi naghinala ng kahit ano, hindi naramdaman ang pag-uga ng sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Pero naisip ko ang eksaktong sandali na mangyayari ito, nakita ko si Kevin na ipinapasok ang susi sa kandado at naramdaman ang pagkakaipit nito. Nakita ko si Amber na nagmamartsa sa likod na pinto na parang siya ang may-ari ng lugar. Pero natagpuan ang parehong kandado doon din. Inisip ko silang nakikita ang liham, binabasa ito, nag-aaway kung ano ang ibig sabihin nito, nag-googling ng trust law, at tumatawag ng locksmith na magsasabi sa kanila ng alam ko na, kung ang pangalan mo ay wala sa titulo, ang susi mo ay walang halaga. Ang pagbabago ng kapangyarihan ay napakakumpleto, na naging masikip ang aking dibdib sa ginhawa, hindi saya, hindi paghihiganti, kundi itong kakaiba, nakapagpapalakas na kawalan. Na parang natapos ko ang isang marathon na hindi ko kailanman sinanay at biglang napagtanto na maaari akong tumigil sa pagtakbo. Nang sa wakas ay natulog ako sa pangalawang gabi sa isang bagong kama na may malinis na bedsheet at walang ibang tunog kundi ang trapiko ng lungsod sa malayo sa ibaba, hindi ko napanaginipan sila o ang bahay o ang nakaraan. Napanaginipan ko ang mga lemon bars at ang pakiramdam ng pagkandado ng pinto sa likod ko na walang ibang makakapasok kailanman. Bumalik sila linggo ng hapon, isang buong 48 oras pagkatapos kong lumipat, at hindi ito maaaring mas maayos na na-script kung sinubukan ko. Si Amber ang unang umakyat sa driveway, hawak ang isang higanting iced coffee at nagbabalance ng mga shopping bag, telepono sa kanyang tainga, sumisigaw ng isang bagay tungkol sa mga deposito ng vendor para sa isang party na pinaplano niya. Ganap na walang kamalay-malay. Si Kevin ang may dala kay Harper, kalahating tulog sa kanyang balikat, at ginamit ang kanyang siko para buksan ang trunk. Alam ko ang lahat ng ito dahil ang kapitbahay ni Camille, si Alan, na naglalakad ng kanyang aso na parang ito ay isang security mission, ay nagkataong nag-aayos ng kanyang mga rosas nang dumating sila at kalaunan ay inilarawan ang buong eksena sa amin hanggang sa eksaktong segundo na hindi gumana ang susi ni Amber. Sinubukan niya ang pinto sa harap ng isang beses,
Pagkatapos ay sumigaw ng pangalan ni Kevin na parang siya ang nagkamali sa pagkakalagay ng kandado. Nang sinubukan nito ni Kevin at nakuha ang parehong pagkakaipit na resistensya, nagmura siya ng isang bagay tungkol sa pagkakaipit ng latch hanggang sa hinila ni Maddie ang kanyang telepono at nakita ang sobre na nakadikit sa salamin. Binasa ni Kevin ang liham ng malakas habang si Amber ay naglalakad-lakad sa mga bilog, paulit-ulit na nagtatanong, "Is this a joke?" na parang ang pag-ulit nito ay magbabago sa katotohanan. Nang maabot niya ang bahagi na nagsasabing, "Contact Dienlel," talagang tinapakan niya ang kanyang paa at sinabi, "That's smug old but got a lawyer." Si Kevin ay namutla at umupo sa mga hakbang sa harap na parang naubos ang hangin sa kanya at sa palagay ko doon niya naramdaman, hindi ko lang pinalitan ang mga kandado, pinalitan ko ang buong laro. Sinubukan nila ang likod na pinto, pagkatapos ang code ng garahe, pagkatapos tumawag ng locksmith na kinuha ang mga papeles na ibinigay ni Sandra sa kanya at sinabi, ang property na ito ay pag-aari ng isang trust ngayon, wala kayo sa titulo. Doon nagsimula ang pag-escalate ng mga bagay. Tumawag si Amber sa 911 at sinabi sa dispatcher na sila ay iligal na naka-lockout sa kanilang pangunahing tirahan at talagang dumating ang mga pulis, 2 opisyal na may buong kagamitan at kumatok sa pinto. Handa si Sandra, may purchase agreement at di na nakaayos bago pa sila magtanong. Si Officer Ray Moreno, isang matangkad na lalaki na may kalmadong mga mata at clipboard, ay sinabi kay Kevin, "Sir, naiintindihan ko na nakakabagabag ito. Pero maliban kung maipapakita mo ang legal na pagmamay-ari o tenancy, kailangan mong umalis." Siyempre, nagmalaki si Kevin, sinabi na 6 na taon na siyang nakatira doon, nagbayad para sa mga bunk bed ng mga bata, pinanatili ang damuhan, pero umiling lang ang opisyal at sinabi, "Hindi iyon nagbabago sa deed, sir." Nang magsimulang mag-film si Amber at sumigaw tungkol sa elder abuse at pandaraya, kalmadong hiniling ni Sandra na umalis sila sa porch, at binigyan sila ni Officer Moreno ng 0 minuto para kunin ang anumang natira sa damuhan at umalis. Nagmaneho sila sa isang motel na 30 minuto ang layo, isang two-star na lugar sa tabi ng gas station at isang saradong Denny's, at doon sila nagpalipas ng susunod na 2 gabi. Sinabi ni Alan na nakita niya si Kevin na bumalik kinabukasan ng umaga para subukang muli, pero pinalitan pa rin ang mga kandado at walang sumagot. Hindi ko narinig ang tungkol dito hanggang binasa ni Camille sa akin ang text na natanggap niya mula kay Amber. "Sana proud ka sa ginawa ng kaibigan mo sa kanyang sariling mga apo." Aaminin ko, sa kalahating segundo, nasaktan ako, hindi dahil naniniwala ako dito, kundi dahil alam ko na maguguluhan sina Maddie at Wyatt. Isang bahagi ko ang gustong sumulat sa kanila ng liham, ipaliwanag na hindi ito tungkol sa kanila, na maiintindihan nila balang araw. Pero naalala ko ang sinabi ni Maddie noong Pasko, kung paano niya tinanong si Amber, nang malakas na narinig ko, bakit parang laging sinusubukan masyado ni Grammy. At tumawa si Amber at sinabi, "Kasi nga." Iyon ang sandali na tumigil ako sa pag-iisip sa sarili ko bilang lola nila sa anumang bagay maliban sa dugo. Kaya hindi ako sumagot, hindi nagpadala ng paumanhin, hindi nag-abot. Sa halip, kinuha ko ang isang bote ng red wine na dinala ni Camille, nagsali ng 2 baso, at nagtoast sa kapayapaan. Kinabukasan, nagpadala ako ng thank you card kay Sandra na may bote ng lemon oil at isang tala. "Nawa ang bahay na binili mo ay laging mas tahimik kaysa sa natagpuan mo." Para mas lalong ikot ang kutsilyo, nagpadala ako ng certified package sa kanilang motel na walang return address, isang plain Manila envelope na naglalaman ng full-page printout ng quote ni Amber mula sa Gigi. "Malapit ka na sa nursing home, di ba?" Walang konteksto, walang lagda, puro mga salita niya na inihatid na parang salamin. Nag-check-in sila sa motel room 208 sa parehong araw na napalaya sila sa porch. At alam ko lang iyon dahil ang LinkedIn ni Kevin ay nakapublic pa rin ang kanyang lokasyon. Si Amber, kahit na sinasabi na masyado siyang traumatized para magsalita, nag-post ng filtered selfie ni Harper na nakakulot sa motel comforter na may caption, "Chaos but cute," kasabay ng 3 umiiyak na emoji. Nag-screenshot ako nito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ugali na ngayon na parang ang pagdodokumento ng aftermath ay tumulong sa akin na manatiling nakatuon sa desisyon na ginawa ko, sa katotohanan na hindi ako malupit. Tapos na lang ako sa pagiging cleanup crew para sa mga gulo ng ibang tao. Tumawag si Camille noong gabing iyon, tinanong kung gusto ko magkita para manood ng scene para magdiwang,
pero sinabi ko na hindi, pagod ako, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa malalim na paraan na nararamdaman mo pagkatapos magdala ng bigat ng ibang tao, nang matagal na nakalimutan ng sarili mong mga paa kung ano ang pakiramdam ng walang laman. Umupo ako sa aking balkonahe sa halip, pinanood ang mga ilaw sa kalye na kumikislap, nagsali ng isang baso ng iced tea, at binura ang numero ni Kevin mula sa aking telepono, hindi dahil sa akala ko titigil siya sa pagtawag, kundi dahil alam ko na hindi ko mapagkakatiwalaan ang sarili ko na sumagot kapag ang guilt ay hindi maiiwasang dumating. Kinabukasan, tumawag nga siya, 2 beses, nag-iwan ng voicemail na nagsabi, "Mom, hindi kami okay, hindi maintindihan ng mga bata, pakikalapag-usapan mo lang ako." Pinakinggan ko ito ng 1 beses, pagkatapos ay pinatugtog ko ulit, mas mabagal, at napagtanto ko ang isang bagay. Sinabi niya, hindi maintindihan ng mga bata, pero hindi niya sinabi na naintindihan niya. Hindi siya humingi ng paumanhin, hindi nagtanong kung bakit, hindi binanggit ang biro ni Amber o ang 7 taon ng tensyon na humantong dito. Inakala niya lang na magiging sapat ang pakiramdam ko para iundo ito. Hindi ako sumagot. Sa halip, ginugol ko ang hapong iyon sa pagpuno ng mga form para ilipat ang natitira kong mga bill sa aking bagong address at nag-set up ng e-box para walang makakasubaybay sa akin maliban kung gusto ko. Nagsimula akong matulog ng buong gabi sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, hindi dahil mas maganda ang kutson, kundi dahil walang tao sa kabilang kwarto na nagrereklamo tungkol sa thermostat o nagtatanong kung nasaan ang mustasa o nag-iiwan ng maruruming pinggan na parang ako ang hindi bayad na kasambahay ng pamilyang pinalaki ko. Bumili ako ng halaman, isang maliit na rosemary bush na pinangalanan kong May, at diniligan ko ito habang nakikinig sa isang podcast tungkol sa boundary setting at trauma recovery. Samantala, si Amber ay nag-full blast sa damage control online, nagpo-post ng mga vague na quote tungkol sa pagtataksil at elder toxicity, hindi nagtatag ng sinuman pero malinaw na itinuring niya ang sarili bilang biktima. Nag-text si Camille sa akin ng mga screenshot ng mga komento. "Napakalakas mo mama, ang ilang tao ay hindi karapat-dapat sa mga apo, ginawa mo ang kailangan mo." Tumawa ako ng malakas na halos nasamid ako sa aking toast. Ang babaeng ito na tinawag akong overbearing sa likod ko ay gusto na ngayon ng simpatya mula sa mga estranghero dahil masyado siyang may karapatan para basahin ang isang property deed. Sinubukan ulit ni Kevin sa kalagitnaan ng linggo. Sa pagkakataong ito ay may mahabang email na may pamagat mula sa iyong anak na mahal ka pa rin. Hindi ko ito binuksan, minarkahan itong unread, at ipinasa ito sa isang folder na mailabel na emotional blackmail. Pagkatapos ay pinatay ko ang aking laptop at naglakad. Huminto ako sa neighborhood thrift shop, bumili ng second-hand lamp na hugis lighthouse, at mumiti ng sinabi ng cashier, "Parang gumagawa ka ng bagong buhay." Sinabi ko nga at sinadya ko ito. Kalaunan noong gabing iyon, habang nililinis ko ang isa pang kahon mula sa aking lumang storage unit, nakita ko ang isang birthday card mula kay Maddie, ang uri na ginagawa niya noong maliit pa siya, na may mga baluktot na puso at baligtad na mga letra, at isang hand-drawn na larawan ng kaming dalawa na nagbibak ng cookies. Sa isang segundo, natigilan ako, naramdaman ang pamilyar na pag-ikot sa aking tiyan, ang sakit ng mga what-ifs at baka masyado na ito, at halos hinila ko ang aking telepono. Pero naalala ko si Maddie noong Easter na iniikot ang kanyang mga mata nang hiniling ko sa kanya na ilagay ang kanyang plato sa lababo. Sinasabi, "Sabi ni Mom, gusto mo rin naman gawin ang mga bagay na ito." At si Amber na nakatayo sa likod niya, hindi nagtatama ng kahit ano. Ang card na iyon sa aking kamay ay hindi mula sa Maddie na mayroon ako ngayon. Ito ay mula sa isang bersyon niya na dahan-dahang napalitan, pira-piraso, ng babaeng nagsabi sa akin na dapat akong magpasalamat na kasama lang ako. Kaya inilagay ko ang card sa isang drawer, hindi para itapon, pero hindi rin para tingnan ulit sa lalong madaling panahon, at isinara ko ito ng walang seremonya. Noong gabing iyon, nagpadala ako ng maikling mensahe kay Natalie, ang aking goddaughter. "I-schedule natin ang mga pagbabago sa testamento, handa na ako." Nang tawagan niya ako at dahan-dahang tinanong, "Gusto mo bang pag-usapan muna?" Sinabi ko, "Hindi, ginawa ko na iyon sa loob ng 7 taon." Walang nakikinig. Ang bagay tungkol sa mga tulad ni Amber ay hindi sila nananahimik kapag natalo, hindi nila kaya. Kaya naman hindi nagtagal ay ginawa niya ng content ang kanilang pagpapalayas, simula sa isang serye ng mga na-filter na Instagram stories na pinamagatang kapag niloko ka ng pamilya, kung saan inikot niya ang kamera sa kanilang masikip na motel room at nagsalita sa peking bulong na boses,
na parang kinukunan niya ng pelikula ang isang dokumentaryo tungkol sa kaligtasan. Si Kevin ay nakaupo sa likuran, halatang hindi komportable. Si Harper ay naglalaro ng medyas sa sahig, at si Maddie ay nag-scroll sa kanyang phone nang hindi kailanman tumingin. Pinanood ko ang lahat ng ito gamit ang isang burner account na tinulungan akong gawin ni Camille, isang account na ginamit ko lamang para subaybayan ang kanilang mga digital na pagpapakita ng galit. Noong una, akala ko para lang ito sa atensyon, pero pagkatapos ay may nag-post ng mga clip sa Reddit at sa loob ng isang araw, sumabog ito. Ang thread ay tinawag na Mother-in-law evicts freeloading family in legal revenge move at nakakuha ito ng libu-libong komento. Karamihan sa mga ito ay nagpupuri sa misteryosong babae sa likod ng kwento. Pinagsama-sama ng mga tao ang mga detalye gamit ang mga background clues, lokal na real estate sites, at mga screenshot mula sa sariling account ni Amber. At biglang hindi na si Amber ang simpatsyang ina na sinusubukang protektahan ang kanyang mga anak, siya ang babaeng hinayaan ang kanyang biyenan na magbayad ng kanyang mga bill habang hinintintay siya sa kamera. Nalaman ng trabaho ni Kevin sa loob ng isang linggo, may nag-forward ng Reddit post sa kanyang EC department dahil publiko pa rin ang kanyang LinkedIn. Kahit hindi siya natanggal, hinintay siyang mag-leave of absence na agad ipinost ni Amber. Tinawag itong Corporate Bullying Dihi Association at nagtag ng mga random na influencer na parang may mag-sponsor ng kanyang paglagi sa motel. Sumunod siya sa TikTok, umiiyak tungkol sa pagiging blindsided at kung paano iba ang epekto ng trauma kapag pamilya ang dahilan. Pinanood ko, hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa malamig, distansyadong kalinawan, na parang nakatingin ako sa salamin sa mga taong dating kilala ko na bumubulong ng mga linya sa isang dula na hindi nila sinulat pero pakiramdam nila ay may karapatan silang idirekta. Pagkatapos ay nagsimula ang mga ASI, hindi sa akin dahil wala na ako, kundi kay Camille na nagkamali sa pag-comment ng kailangan matuto ng pasasalamat ang iba sa ilalim ng isa sa mga vague post ni Amber. Biglang nakakatanggap siya ng mga mensahe mula sa mga tao na tinutukoy siyang toxic, ahas, mapait na matandang babae. Si Camille, sumagot sa isa ng, ipinapagtanggol mo ang isang sumubok magnakaw ng bahay mula sa isang biyuda, at inattach ang isifi ng trust deed. Pagkatapos nito, tumigil ang galit. Hindi ako sumali, hindi nag-post, hindi sumagot, pinanood ko lang ang fallout na nag-unfold mula sa aking balkonahe. Nagdidilig kay may ang halaman ng rosemary at naglalaba na parang wala itong epekto sa akin. Pero isang araw, nakatanggap ako ng email mula sa isang Gmail address na hindi ko kilala at nang binuksan ko ito, isang pangungusap lang ang laman, bakit ayaw na sa amin ni Grandma? Parang hinintay ako ng pala sa sikmura dahil alam ko na si Maddie iyon, nakilala ko ang spacing, ang paraan ng pagsulat niya ng anymore bilang isang mahabang salita tulad ng ginagawa niya sa kanyang spelling tests. Sandali akong nakaupo roon, nakatitig sa screen, iniisip kung ano kaya ang nangyari kung nag-iwan ako ng liham para sa kanila sa halip na legal notice, iniisip kung maaari kong panatilihing bukas ang pinto para sa mga bata lamang. Pero pagkatapos ay naalala ko ang Pasko na iyon, kay Maddie na ginagaya ang kalupitan ni Amber, kay Wet na tinawag akong extra dahil naisip ni Amber na nakakatawa na turuan siya ng slang sa halip na respeto. Napagtanto ko na kahit iwan ko bukas ang pintong iyon, hindi sila makakapasok, isasama nila siya. Hindi ako sumagot. Sa halip, binuksan ko ang aking voice recorder, ang ginamit ko para i-document ang mga komento ni Amber sa mga nakaraang taon, at nag-record ng isang linya, maiintindihan mo kapag mas matanda ka na at mahal pa rin kita. Inisave ko ito sa isang flash drive, nilagyan ng label para sa hinintay at ikinulong. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos, hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa kalungkutan, hindi para sa mga tao na sila ngayon, kundi para sa mga tao na inakala ko noon na maaari silang maging. Nang magising ako, nag-email ako kay Diane at hinintay na i-review ang isang clause na gusto kong idagdag sa aking testamento. Conditional inheritance batay sa mga oras ng community service. Walang access na ibibigay hanggang ma-verify ng third party. Sumagot siya sa loob ng 1-0 minuto, inaasahan na, ginagawa na. Isinara ko ang aking laptop, nagkape, at tumitig sa labas ng bintana, hindi sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan na nabili ko dito. Isang Huwebes ng hapon nang dumating siya, at alam ko na siya iyon sa sandaling narinig ko ang katok, matalim, mabilis, na parang sinusubukang kontrolin ang sandali bago pa man makapasok.
Hindi ako agad sumagot, tumingin lang sa pifol at nakita si Amber na nakatayo roon sa malalaking salaming pang-araw. Buhok na nakatali, hawak si Harper sa isang balakang na parang prop. Habang si Kevin ay nakatayo 2 hakbang sa likuran na may blankong ekspresyon na isinusuot niya kapag ayaw niyang harapin ang anumang bagay. Binuksan ko ang pinto ng sapat lang para makita nila na hindi ako natakot. Si Amber ang unang nagsalita, malambot ang kanyang boses pero masyadong performative, na parang nagre-rehearsal siya ng mga linya na akala niya ay tatama. Barbara, kailangan nating mag-usap, masyado nang lumala ito, at nahihirapan ang mga bata. Hindi ko sila inimbita na pumasok, walang sinabi, hinintay ko lang silang nakatayo roon na may pawis pa rin mula sa motel at ang discomfort ng pag-unawa na wala na silang leverage. Sinubukan ulit ni Amber, mas malakas ngayon, handa kaming magkasundo, okay. Maaari tayong umupo, ayusin ito para sa mga bata. Noon sinabi ni Harper, halos gising, isang bagay na sumipsip ng hangin mula sa akin. Tumingin siya at nagtanong, babalik na ba tayo sa bahay ni Grammy ngayon? Naramdaman ko ang pagkirot ng aking dibdib, hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa hilaw, brutal na bigat ng pag-alam na kahit siya ay naniniwala pa rin na ito ay maibabalik. Sa wakas ay humakbang si Kevin, kinuha ang isang nakaprint na liham mula sa kanyang likurang bulsa, mukhang mula sa abogado, marahil isang pakikalumon, marahil isang babala. Hindi ko ito kinuha. Binuksan ko ang maliit na side table sa tabi ng aking pinto, kinuha ang flash drive na nilagyan ko ng label para sa ganitong pagkakataon at ibinigay ito kay Amber. Kinuha niya ito na parang nasusunog, tumingin pababa, naguluhan, ano ito? Sabi ko, kalmado, malinaw, ito ang bawat voicemail, bawat group text, bawat mensahe kung saan hinintintay mo ako, iniwan ako, pinag-usapan ako na parang patay na. Bumuka ang kanyang bibig, na parang magdedebate, pero pagkatapos ay may nagbago sa kanyang mga mata, na parang naalala niya ang pinakamasama sa sinabi niya, o marahil na pagtanto niya na hindi niya kailanman nakalimutan ang alinman dito. Tumingin palayo si Kevin, na parang kahit siya ay ayaw nang ipagtanggol siya. Nagpatuloy ako, hindi ko itinaas ang aking boses, hindi umiyak, naglalahad lang ng mga katotohanan. Hindi mo lang nakalimutan na ako ay tao, itinuro mo rin sa aking mga apo na kalimutan din. Sinubukan akong pigilan ni Amber, sinabi, hindi iyon patas, nagbibiro lang kami. Pero itinaas ko ang isang kamay at pinutol ko siya, ang mga biro ay hindi nagdudulot ng pagkawala ng tahanan ng mga tao. Ginawa mo iyon ng mag-isa. Nagsimulang umiyak si Harper, at kinuha siya ni Kevin, sinabi, please, Mom, wag mong isarado ang pinto ng ganito, kami ay pamilya. Sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata at sinabi, tumigil ka sa pagiging pamilya ko noong tumawa ka nang sinabi niya na dapat nasa nursing home ako. Gumuho ang kanyang mukha, sapat lang para makita ko ang bitak, pero hindi sapat para ayusin ito. Hindi na muling nagsalita si Amber, humarap lang siya at nagsimulang maglakad, bumubulong ng isang bagay sa ilalim ng kanyang hininga na hindi ko na sinubukang marinig. Si Kevin ay nagtagal pa ng isang sandali, hawak si Harper na parang kalasag, at pagkatapos ay sumunod. Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan, hindi nang may drama, hindi nang may galit, kundi nang may katapusan, at nang mag-click ang lock, hindi ako sumandal sa pinto o umiyak sa aking mga kamay. Naglakad ako sa kusina, nagbuhos ng isang baso ng tubig at umupo. 10 minuto pagkatapos, nag-buzz ang aking phone. Ito ay isang text mula kay Kevin, sana kayanin mo ang ginawa mo. Tinitigan ko ito ng ilang segundo, pagkatapos ay binura ito ng hindi sumasagot. Kaya ko ang ginawa ko, sa katunayan, ito ang unang bagay sa loob ng mga taon na pakiramdam ko ay kaya ko talagang harapin. Kinabukasan pagkatapos nilang dumating sa pinto, tinawagan ko si Diane at sinabi sa kanya na tapusin ang testamento. Walang mga draft na, walang mga pag-aalinlangan, gawin itong legal at airtight. Sinabi ko sa kanya ng eksakto kung ano ang gusto ko. Si Kevin at Amber ay walang makakatanggap ni isang sentimo, ni isang plato, ni isang pangungusap ng paliwanag, at ang mga apo ay makakamana lamang sa pamamagitan ng isang conditional trust. Isang bagay na nangangailangan sa bawat isa sa kanila na makumpleto ng hindi bababa sa 1,000 oras ng na-verify na community service bago ang kanilang ika-negatibo 21 kaarawan. Mga oras na sinusubaybayan at inaprubahan ng isang third-party case manager na walang koneksyon sa akin o sinuman sa pamilya, walang loopholes, walang workarounds. Kailangan nilang kitain ito, hindi sa pamamagitan ng dugo,
kundi sa pamamagitan ng patunay na sila ay nagiging mas mahusay kaysa sa kung paano sila pinalaki. Hindi man lang kumurap si DN, sinabi lang, naiintindihan at nag-email ng final paperwork para sa digital signature. Habang nag-click ako sa mga pahina, naramdaman ko ang bigat na umalis sa aking dibdib, na parang mga ladrilyo na dumudulas mula sa isang bubong. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti, hindi na ito tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng hangganan na sobrang layo na hindi nila maipapanggap na mali ang pagkakaintindi dito. Nagdagdag ako ng isang panghhuling clause, isang sulat kamay na tala na nakakabit sa liham ng executor. Sa anumang pagkakataon ay hindi dapat ipaalam kay Kevin o Amber ang aking kamatayan, hayaan silang malaman kasabay ng iba pang mundo. Ang executor, si Natalie, ang aking ninang, na gumugol ng mga taon na binibisita ako sa pagitan ng mga shift, na nagdala sa akin ng sopas nang magkaroon ako ng flu, na hindi kailanman nagtanong tungkol sa mana o pabor. Tinawagan ko siya noong gabing iyon at sinabi, opisyal na ito. Sabi niya lang, okay ka ba? At sinabi ko, sa tingin ko sa wakas ay okay na ako. Siya ay dumating kinabukasan, dala ang pagkain-kae at isang six-pack ng sparkling water, at kami ay kumain sa balkonahe na parang isang ordinaryong Martes, dahil ito nga, pero hindi rin. May nagbago, nakahinga ako sa mga paraang hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Walang kakatok sa pinto ko na humihingi ng pabor na nagkukunwaring pag-ibig. Walang magkukulong sa akin sa mga pista opisyal na may kasamang guilt o peking yakap. Walang ngingiti sa akin na may halong paghamak sa ilalim ng kanilang hininga. Si Kevin ay nag-text muli, maikli ngayon, kaya tapos na. Hindi ako sumagot, hindi ko man lang binuksan. Sa halip, binlock ko ang numero, pagkatapos ay binura ang thread. Kalaunan ng gabing iyon, si Camille ay dumaan na may dalang lemon tart at isang bote ng murang champagne, at sinabi, ito ay nangangailangan ng isang bagay na bablay. Tumawa ako ng mas malakas kaysa sa mga nakaraang buwan. Nakaupo kami doon hanggang sa lumubog ang araw, at sa isang punto, itinaas niya ang kanyang baso at sinabi, sa mga hangganan at sa wakas ay hindi na nagbibigay ng pakialam. Itinapat ko ang akin at sumagot, sa katahimikan, dahil iyon ang ngayon, tahimik, hindi katahimikan dahil sa takot, kundi katahimikan ayon sa disenyo. Nang umalis siya, nagtipon ako ng ilang bagay para sa isang maliit na memory box, ang flash drive, isang kopya ng testamento, isang larawan namin ni Kevin noong siya ay 1-0, at isa kay Tom na karga si Kevin sa kanyang balikat. Inilagay ko silang lahat sa loob na may tala sa itaas, para sa kasaysayan, hindi para sa kapatawaran. Pagkatapos ay nilock ko ang kahon at isiniksik sa ilalim ng aking kama, katabi ng cedar chest na hindi ko binuksan mula nang mamatay si Tom. Bago ako natulog, nagsindi ako ng kandila at tumayo sa bintana ng isang minuto, nakatingin sa lungsod, sa mga ilaw, sa paggalaw, sa paalala na patuloy ang buhay, nasa orbit ka man ng isang tao o hindi. Hindi ko sila na-miss, hindi ang tunay na sila, at anumang kalungkutan ang natira. Ito ay para sa bersyon ng aking anak na tumigil sa pag-iral noong araw na hinayaan niyang magsalita siya para sa kanilang dalawa. 8 buwan na mula nang isinara ko ang pinto at ibinigay kay Amber ang flash drive na iyon, at wala akong narinig mula sa kanila, ni isang text, ni isang voicemail, ni isang holiday card na may mga handprint ng mga bata tulad ng dati nilang ipinapadala bago masira ang lahat. Ang totoo, hindi ko sila na-miss, hindi ang ganoon sila ngayon, hindi ang mga bersyon nila na tumayo sa aking porch na humihingi ng kapatawaran nang hindi kailanman nagsabi ng sorry. Hindi ko sila binlock dahil mapait ako, binlock ko sila dahil libre ako, at wala akong interes na ibigay muli ang aking kalayaan sa mga hinintay ang aking kabutihan bilang pera. Dumaan ang Pasko nang walang isang katok, walang sorpresang pagbisita, walang guilt trip na hapunan. Pumunta ako kay Camille, dala ang aking lemon bars at isang photo album, at nang may nagtanong kung may mga anak ako, sinabi ko lang, wala na, at iniwan ko na iyon. Si Natalie ay nag-check sa akin tuwing linggo, minsan may dalang pagkain minsan para lang maupo at tumawa sa mga katawa-tawang reality show na pareho naming pinapanood kahit kunwari ay hindi. Nagsimula akong mag-aral ng pottery tuwing Huwebes at sumali sa isang walking group para sa mga babaeng higit sa 65 na tumatangging bumagal para sa kahit sino. May isang nagtanong kung gusto kong makipag-date muli at tumawa ako ng malakas na halos mabitawan ko ang aking bote ng tubig. Hindi ko gusto ng lalaki, gusto ko ng kapayapaan at iyon ang mayroon ako ngayon. Si May, ang rosemary plant, ay lumaki ng 3 pulgada
at kinakausap ko siya tuwing umaga na parang isang roommate na hindi sumasabad. Paminsan-minsan, iniisip ko kung ano ang iniisip ng mga bata, kung nagtatanong ba sila tungkol sa akin, kung naaalala pa ni Maddie ang aming backing nights, o kung naaalala pa ni Wyatt kung paano ako umupo sa sahig at tinulungan siyang magtayo ng mga kastilyo mula sa mga cereal box. Pero pagkatapos ay naaalala ko na ang anumang daan pabalik sa kanila ay diretsyo kay Amber, at sinunog ko na ang tulay na iyon, inasinan ang lupa, at lumakad palayo ng walang sapatos. Hindi nila sinubukang magdemanda, marahil dahil malinaw na sinabi ni Dian na handa kami para dyan, at hindi ko rin sinubukang magpaliwanag sa kahit sino dahil ang mga mahalaga ay hindi kailanman nagtanong sa akin. Noong nakaraang linggo, dinala ni Natalie ang kopya ng final executed will at inilagay ko ito sa aking safe ng walang seremonya. Lahat ay nasa lugar na ngayon, bawat piraso ay nilock ng mahigpit na hindi nila mabubuksan kahit na may crowbar. Hindi ko nararamdamang proud, hindi eksakto, nararamdaman kong resolved. Nararamdaman ko na parang isang hinintay na tumigil sa paghingi ng upuan sa isang mesa na itinayo ko gamit ang aking sariling mga kamay. May natanggap pa akong isang email, ilang linggo na ang nakalipas, mula sa isang anonymous na address, isang pangungusap lang, babalik ka pa ba talaga? Hindi ko ito binuksan noong una, ayaw kong malaman kung sino sa kanila ang nagpadala, pero nang sa wakas ay binuksan ko, napagtanto ko na hindi mahalaga dahil ang sagot ay nakasulat na sa bawat desisyong ginawa ko mula noong biglik na iyon. Hindi ako babalik. Kung ang tanong ay kung babalik pa ba ako, ang sagot ay hindi pa rin. Sumagot ako ng isang linya, ang tanging mahalaga, hindi kami nag-usap mula noong eviction, at wala akong planong baguhin iyon, pakikalapitan mo na lang ako sa pamamagitan ng legal counsel. Pagkatapos ay binlock ko ang address, isinara ang aking laptop, at lumabas para maupo kasama si May sa maagang liwanag. Pinag-uusapan ng mga tao ang closure na parang isang seremonya, isang final na pag-uusap kung saan lahat ay umiiyak at nagyayakapan at nagkakasundo. Pero minsan, ang closure ay isang nilock na pinto, isang malinaw na testamento, at 8 buwan ng katahimikan na wala kang pagnanais na sirain. Nang tanungin ako ni Camille kamakailan kung narinig ko ba si Kevin, sinabi ko, hindi na kami nag-usap muli. Iyon ang pinakamatapat na pangungusap na sinabi ko sa loob ng maraming taon. Walang galit, walang kalungkutan, walang sakit, puro katotohanan lang. Pagkatapos ay tiniklop ko ang aking tuwalya, gumawa ng sariwang tasa ng kape, at bumalik sa pamumuhay ng buhay na itinayo ko sa aking mga terms na walang natira para mag-sorry.